Nagbabalik ang balitang pambansa. Department of Agriculture tiniyak na babalik sa normal ang presyo ng kamatis at sili pagpasok ng bagong ani ng agricultural product. Samantala, nagpaalala naman po ang kagawaran na hindi dapat umabot sa 60 pesos bawat kilo ang presyo na imported na bigas. May balitang pambansa si Clazel Pardilla ng PTV. Hindi kumpleto ang ginisa kung walang bawang, sibuyas at kamatis. Pero matitiis ba kung ekis muna ang kamatis? Sa price monitoring kasi ng Department of Agriculture, pumapalo na sa 200 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng kamatis. Habang ang pampaganang siling labuyo, 600 hanggang 1,000 pesos naman ang presyo. Ayon sa Agriculture Department, nagkaroon ng shortage sa supply ng kamatis. Bumaba rin ang inventaryo ng sili dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa mga rehiyon ng Cagayan, Bicol at Calabarzon. Pero inaasahan na babalik sa normal ang presyo sa oras na pumasok ang mga bagong aning agricultural product. Nagkaroon ng significant reduction sa production ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Sabi nila rito, production may resume this January until February, start din ng dry season, and then expectedly the prices can go back to normal during this period. Iginiit ng DA na hindi dapat sumirit sa 60 pesos ang kada kilo ng imported rice. Sa harap ito ng planong pagpapataw ng maximum suggested retail price sa bigas para pigilan ang posibleng nananamantala. Sa pag-aaral ng DA, nasa 52 pesos lamang dapat anya ang pinakamahal na imported rice sa mga palengke. So dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabi mo na 52 pesos. So dapat walang 60. Ito mahal na to yung $615 per metric ton. So computed mo na dyan yung taripa, yung shipping fee, yung exchange rate. Merong possible na pag-abuso doon sa pagpresyo sa retail prices ng bigas. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Target ng Department of Agriculture na maglunsad ng mas murang variety ng bigas para sa lahat ngayong Enero. Kabilang dito ang sulit rice at nutri rice na bukod sa abot kaya ay masustansya para sa mga Pilipino. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Mahigit 50 pisong nabibili ng mga consumer ang kada kilo ng bigas. Kaya ikinatuwa nila na mabalitaan ng napipintong rollout ang Nutri-Rice at Sulit Rice. Magkano po ang bili nyo ngayon sa bigas? 55 po, isang kilo. Araw-araw naman ginagamit Malaking tulong po. Kasi mas maraming mapapabili. Bis na isang kilo lang, magiging 2 kilo, isa't kalahati. 58 pesos per kilo. Sa mga minimum siguro mga sahod ng mga tao. Target ng Department of Agriculture na mag-roll out ng mas murang variety ng bigas para sa lahat ngayong Enero. Ang Sulit Rice ay mabibili ng 35 pesos hanggang 36 pesos kada kilo, habang ang Nutri-Rice ay 37 to 38 pesos ang kilo. Ang Sulit Rice ay 100% broken white rice at Nutri-Rice ay nasa pagitan ng well-milled at brown rice. Ayon sa DA, maraming bitamina ang Nutri-Rice, kagaya ng fiber at minerals na mabibili lang sa murang halaga. Layo ng DA na i-roll out muna ito sa 24 na kadiwa ng Pangulo sites at MRT at LRT. Sunod namang target ng DA na paabutin ng programa sa mga probinsya, kabilang ang Bulacan, Rizal, Pampanga, Cavite at Laguna sa February o March. Layon din ng ahensya na madagdagan ng kadiwa kiosk sa pangunahing public market nationwide. Sa ngayon, available ang kiosk sa Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market, Pasay City Public Market, Guadalupe Market, MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Bukod pa dito, target din ng ahensya na ibaba ng 38 pesos hanggang 39 pesos ang rice for all na kasalukuyang mabibili ng 40 pesos per kilo na well-milled rice. Kasunod ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para mas mailapit sa masa ang presyo ng bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.
Dalawang weather system pa rin ang nakaapekto at nagdadala ng mga pag-ulan sa maraming lugar sa bansa. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po, Ma'am Veronica. Magandang tanghali rin po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga, inaasahan pa rin nga natin na maulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora dahil sa northeast monsoon. Paulan din sa Quezon dahil sa shear line naman. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan may tsansa lamang na mamahinang pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon at sa nalalabing bahagi ng bansa naman, mas magandang panahon kung saan may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Wala na tayong nakataas na gale warning sa kahit na meron din pala tayong nakataas na gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Wala naman tayong namamonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Ma'am Veronica, hanggang kailan po ba iiral ang La Nina sa ating bansa at gaano po ba ang magiging lakas nito sa pagtama sa ilang mga lugar? Sa kasalukuyan po kung tungkol naman po sa La Nina, nakikita nga po natin base ito sa assessment ng ating mga kasamahang climatologists in favor na nga itong La Nina. So, titingnan natin kung gaano ba ito kalakas pa sa mga susunod po. Titingnan po natin yan. Ma'am Veronica, sa translasyon naman po na magaganap sa Huwebes, ano po ang inaasahan nating lagay ng panahon, lalo na dun sa mga dadalo mga deboto, para mas maging maalam sila sa kung ano magiging lagay ng panahon? Sa magiging lagay naman ng panahon, inaasahan naman natin na patuloy pa rin yung fair weather conditions by January 9, pero may mga tsansa pa rin na may hinang pag-ulan. And maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa. Paigtingin pa po ng Food and Drug Administration ang pagbibigay pa ng diskwento at VAT exemption sa ilalim ng CREATE Law. Kasunod ng mga pagpupulong ng mga opisyal ng FDA, pinag-aaralan na ngayon ng ahensya ang posibleng pagpapalawig ng mga diskwento hindi lang sa mga senior citizens, kundi maging sa mga persons with disability, kung saan sinusuri ng ahensya ang pagpapalawak pa sa benepisyo sa ilalim ng batas. Plano rin ng ahensya na magkaroon ng malawakang information drive para mabigyang kaalaman ang publiko hinggil sa hakbang na ito. Sa tulong ng naturang hakbang, inaasahan ang mas pinadaling proseso sa mga transaksyon na tiyak na makatutulong sa mga senior citizens at PWDs, lalo na sa mga mahihirap na komunidad. Sa ibang balita, lalo pang dumagsa ang mga deboto sa Quiapo sa Maynila. 2 araw bago ang pista ng Poong Jesus Nazareno. Handang-handa naman ang Manila Police District para sa nalalapit na kapistahan. May balitang pambansa si Bien Manalo ng PTV Live. Bien? Alan, 2 araw bago ang pista ng Poong Jesus Nazareno, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ating mga deboto dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo sa Maynila. Alam mo, Alan, hindi alintana ang mainit at maalinsangang panahon para sa ating mga kababayan na matyagang pumipila, makapasok lamang sa loob ng simbahan at makapakinig ng banal na misa. Karamihan sa kanila ay nagmula pa sa malalayong lugar, bitbit ang kanilang mga kahilingan at panalangin. Gaya na lamang ni MJ na mula sa NAIA ay dumiretso ng Quiapo Church para magsimba. Galing Amerika si MJ at mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho roon. Mahigit 2 dekada na siyang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya sa tuwing umuwi ng Pinas, unang destinasyon niya ang simbahan ng Quiapo dahil malaki ang kanyang pasasalamat sa Poon. Ang magkakapatid naman na sina Nanay Sol at Nanay Minda, nagmula pa sa Plaridel, Bulacan. Nasa 6 na dekada na silang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Nakasanayan na rin nila ang magsimba sa Quiapo Church at magpasalamat sa mga biyayang kanilang natatanggap. Dalangin nila ang kapayapaan para sa lahat at magandang kalusugan para sa kanilang pamilya.
Oras-oras na ang ginagawang misa sa Quiapo Church na nagsisimula mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa tala ng Manila Police District, nasa 800 deboto ang nagsimba dito sa Quiapo kaninang umaga. Samantala, all systems go na ang MPD para sa nalalapit na kapistahan. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng simbahan. Mahigit 14,000 pulis at augmented security personnel ang ide-deploy sa araw ng traslasyon. Kasama rito ang puwersa mula sa Police Regional Office 3 at 4A, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, MMDA at Manila LGU. Ipatutupad na rin ang gun ban simula bukas January 8 hanggang January 11. Gayon din ang liquor ban simula bukas ng alas 9 ng gabi hanggang January 10. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa lungsod alinsunod sa direktiba ng Malacanang. Noong nakaraang taon, umabot sa 6 na milyong deboto ang nakiisa sa traslasyon at inaasahang mas papalo pa ang bilang na ito ngayong taon. Samantala, buhay na rin ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Inaasahan na rin nila na lalakas pa ang kanilang bentahan habang papalapit ang kapistahan. Alan, inaasahan na ng pulisya ang dagsa ng mga deboto at balyahan ng mga tao sa mismong araw ng traslasyon. Kaya mahigpit ang kanilang paalala sa mga deboto na kumain ng sapat at huwag pupunta na nasa impluwensya ng alak. Pinaalalahanan din nila ang mga nagtitinda na maging maingat lalo na doon sa mga sticks na maaring makatusok sa paa ng mga deboto at maging alisto at maging mapagmasid sa kapaligiran at kung may kahina-hinalang mapapansin ay agad na i-report ito sa mga pulis. Sa ngayon, Alan, ay nagpapatuloy ang misa dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo sa Maynila. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bien Manalo. Unti-unti nang dumagsa sa Quirino Grandstand sa Maynila ang mga deboto para sa paalik ng Poong Nazareno. Mahigpit namang ipinatutupad ang seguridad sa lugar. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess, tuloy-tuloy ang dating ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Nakalatag naman ang iba't ibang paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan para matiyak ang seguridad sa lugar. Matiyagang pumila ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand sa Maynila. Bitbit nila ang rosaryo, panyo at bimpo na ipampupunas sa mapaghimalang imahen. May tent din para sa mas komportabling pagpila ng mga deboto. Gayon din ang special lane para sa mga senior citizen at PWD. Ngayong hapon inaasahan ng mas maraming bilang ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad kung saan daan-daang pulis ang nakadeploy sa designated entry at exit points. Nakabantay din ng PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group sa posibleng online threat. Nakakalat naman ang mga medical team at quick response unit. Nakapwesto ang command center ng MMDA habang nag-inspeksyon si MMDA Chairman Romando Don Artes upang matiyak ang kaayusan sa lugar. Hinikayat naman ang publiko na sumunod sa mga security protocol at iwasan ang pagdadala ng mga pinagbabawal na bagay gaya ng sharp objects at flammable materials. Princess, sa pinakahuling pagtayaan ng Manila Police District, umabot na sa 1,600 ang mga deboto na nakiisa sa pahalik dito sa Quirino Grandstand. Wala namang namomonitor na security threat sa aktibidad. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bernard Ferrer. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.